will do. 'Cause no one else can take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again, to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause no one else can take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Oh Lord, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. 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 Samahan niyo po ako magbuklat sa awit 150. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awit sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas na tugtog niya, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon, sa maraming bagay, Panginoon, na iyo pong pinagkaloob, Panginoon, sa amin, Lord. Lord, anuman, Panginoon, ang aming pong mga pinagdadaanan sa mundong ito, Panginoon, sa aming pong buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay iyong samahan, at alam po namin, Panginoon, dahil ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan, at hindi mo pinababayaan, Panginoon, ang iyong mga anak. Tunay, Panginoon, na kami mapalad dahil meron kaming isang Diyos na makapangyarihan, na siyang kumikilos sa aming kalagitnaan, patuloy na nagbibigay ng patnubay mga kasamaan, Panginoon, na dumarating sa buhay ng bawat mananampalataya. Dalangin po namin, tinataas, Panginoon, na mapapurihan ka namin, masamba ka namin, anuman, Panginoon, ang aming pinagdaraanan sa buhay. Ito man ay
kapighatian, ito man ay kagalakan, Panginoon. Makita mo at matagpuan mo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nagpupuri ang aming mga labi, nagpupuri ang aming mga puso, nagpupuri, Panginoon, ang aming mga kaluluwa. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat sa patuloy na pagsama mo, Panginoon, sa pribilehyo, Panginoon, na kami may isang Diyos na katulad mo, Panginoon, na makapangyarihan, at ang aming pong alay, Panginoon, sa iyo ay ang karangalan na nararapat para sa isang hari, para sa isang Diyos. Sa iyo nga po namin ibinabalik ang kapurihan, kaluwalhatian sa tanging pong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift the name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way, from the earth
that made me glad. And I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. Softly you are wonderful, marvelous, forever beautiful, Prince of Peace, faithful one, forever you are wonderful, marvelous, forever beautiful, Prince of Peace, faithful one, forever. Take the place of all honor, take the place above all thrones, take the place of all power. You are the one, oh glorious. Take the place of all honor, take the place above all thrones, take the place of all power. You are the one, oh glorious. You are wonderful, marvelous, forever beautiful, Prince of Peace, faithful one, forever. Yes, Lord. We praise your name, oh God. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things up here. You're looking into my heart.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sapagkat tayo ay nasa ECQ, tayong lahat ay nasa bahay at maghihintay ng ating Sunday service ngayong umaga na online. At tayo ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos sa tema ng Word for the World Kalawan na Moving Forward, Living with the Word. At ang ating tema ng pamagat ng ating pag-aaralan sa salita ng Diyos sa umagang ito ay pamagat na Jesus, the Alpha and Omega. Bago po ako magpatuloy, hayaan niyo muna ako na manalangin. Aming Ama, Diyos na nasa langit, Ikaw, Panginoon, ay aming sasambahin sa umagang ito. At dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo ang aking dila upang magpahayag ng iyong mga salita. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran upang ma-deliver ko, Panginoon, ang iyong mga salita na ayon sa Bible mo, Panginoon, na binitawan mo noong mga unang panahon, O Diyos. Kaya, Panginoon, muli ikaw aming sasambahin. Pag-aaralan ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo po ay magpapatuloy sa ating aralin. Ang mensahe po natin ngayon ay patungkol sa mga darating na panahon. Ito ay matatagpuan sa Revelations chapter 1 hanggang sa Revelations chapter 22 sapagkat apat na verses sa pahayag sa Revelations na binanggit ng tagapagsulat o ng Panginoong Yesus ang salitang I am the Alpha and Omega. Basahin ko na po sa wika ng NIV translation sa English. Revelations chapter 1 verse 8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Revelations chapter 1 verse 17. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, Do not be afraid, I am the first and the last. Revelations chapter 21 verse 6. He said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children. Revelations chapter 22, verse 12. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. 13. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagbasa sa kanyang santong sulat. Kalimitan po ng mga mensahe sa mga panahong ito ay patungkol sa end times. Kung mapapansin niyo, mga international pastors, mga local pastors, kahit sa ating Kalawan, puro tungkol sa end times ang mga topic na kanilang dinidiscuss. Kaya ang Panginoon ay pinaghahanda tayo para sa end times. Dahil sa COVID-19 pandemic at ang Delta variant,
kalimitan sa mga sermon ng mga pastor ay tungkol sa second coming ng Panginoong Yesus, tungkol sa mark of the beast. Ano? At marami pang iba. Mga senyales na malapit nang dumating ang Panginoong Yesus. Sapagkat kailangan nating maging handa palagi, no, para sa second coming at ang mga tandang ito, gaya ng taggutom, ano, mga lindol, no, mga giyera, at mga rumors of war, mga pandemics, mga wildfires, ano, yung mga baha, at marami pa, sapagkat binanggit din sa Bagong Tipan ang mga tandang ito na dapat nating asikasuhin, na iyang palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. Sa Bagong Tipan, ang Bagong Tipan po ay original na nakasulat sa salitang Greek, no? Ang mga apostoles po ay bilingual sila, hindi lang bilingual, 4 na lingwahe ang kanilang kayang salitain. At mayroong pruweba na yung Book of Matthew ay unang nakasulat sa Hebrew. At meron din pong suspetsa na yung Revelations ay isinulat sa Hebrew din, sapagkat yung mga pagkaka-construct na mga salita ay tugma sa salitang Hebrew. Ano? Kaya itong Alpha and Omega ay meron niyang katumbas doon sa salitang Hebrew. Ano? Sapagkat meron lang kabuluhan ang Alpha and Omega kapag ka ito ay sa Hebrew, babasahin. Sapagkat yung equivalent ng Alpha and Omega sa Greek ay Aleph and Tav sa ating Hebrew Bible, no? Tugmang-tugma ito. Kung ang Genesis chapter 1 verse 1 ay ating babasahin sa wikang Hebrew, meron tayo dong mababasa na combination ng letter ng Aleph at Tav, no? Pero kapag i-translate mo siya sa English o sa Greek, hindi mo na siya mababasa. Mababasa mo lang yung Aleph and Tav kapag po tayo ay nagbasa ng Biblia sa language ng Hebrew. At yun pong pag-uusap ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4 verse 1, yung temptation, ano? Kapag po iyon na i-translate mo sa salitang Hebrew, mapapansin po natin na yung 4 o 3 salita ng Panginoong Hesus nung sila ay nag-uusap, ay may makikita ka na Aleph and Tav dun sa mga sentences na binitawan ng Panginoong Hesus. Subalit kung yung 3 na salita, mga sentences na binitawan ng Diablo, wala ka pong makikitang Aleph and Tav. Yan ang misteryo ng Aleph and Tav, no? Na wala sa Greek. Mababasa mo lang yan kapag ka ang Hebrew ang iyong binasa. Tayo ay magpapatuloy na, ano, sa mga puntos na ating pag-aaralan doon sa ating nabasang mga teksto. Ano? Puntos number 1. Blessed are those who wash their robes. Ano? Yan ang salita na binitawan ng Panginoong Hesus doon sa Revelations chapter 22 verse 14. Ito ang sinasabi sa Revelations chapter 22 verse 14. Blessed are those who wash their robes,
that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Ano? At ito pa, meron po tayong supporting verse. Revelations chapter 7 verse 13. Then one of the elders asked me, "These in white robes, who are they? And where did they come from?" Verse 14. I answered, "Sir, you know." And he said, "These are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." Ano? Yung katagang washed their robes. Ano? Ang sabi dito, yung mga dumaan sa great tribulation, sila daw yung mga tao doon sa ipinakita ng Panginoong Yesus kay Apostol Juan na hinugasan ang kanilang mga robe. Ano? Ano ba ang robe sa Tagalog? No? Kung ano man yon, bakit nila hinugasan ang kanilang mga robes? Ano? Sapagkat sila man, yung kanilang suot na robes, ano? Yung pang ibabaw na suot na puti, ano? Yon ang sinisimbolo sa mga magagandang gawa, mga righteous acts ng mga santo. Ano? Righteous acts of the saints. Ibig sabihin, yung mga mabubuting gawa natin. At sapagkat ang kanilang robe, dahil sila ay dumaan sa persecution, sa great tribulation, ito ay may bahid ng kanilang dugo. No? Dugo ng mga martir. No? Ibig sabihin, sa great tribulation, maraming mga martir, mga kapatiran na nagbubuwis o magbubuwis ng buhay. Ano? Makikita natin na dadaan ang mga santo sa Great Tribulation. Ayon dito sa ating binasa, dadaan ang mga mananampalataya sa Great Tribulation para nila mahugasan ang kanilang mga robes. Kalimitan po sa atin mga buhay ngayon, no? Kung ating pakikinggan ang iba't ibang opinyon, ano? May mga opinyon na nagsasabi na tayo daw ay nasa kalagitnaan na ng tribulation. Maaring hindi pa great tribulation, pero maaring dun sa panimulang yugto ng tribulation, ano? At meron ding mga nag-i-interpret na tayo ay nasa preparation pa lang. Wala para daw tayo dun sa tribulation na tinatawag. Kasi ang tribulation ay nahati sa dalawang parte. Yung tinatawag na tribulation, yung unang 3.5 years. At yung pangalawang 3.5 years, yun yung tinatawag na Great Tribulation. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nakalampas sa Great Tribulation, ay tapos na yung tribulation, kaya sila nagtagumpay. At maaring tayo ay hindi na aabot doon sa panahon ng Great Tribulation. Ibig sabihin, hindi tayo maghuhugas ng ating robe. Pero meron din siyempre na kahit na hindi tayo dadaan personally, merong sa atin dahil sa pandemic na ito ay nag-experience ng napakatinding pagsubok sa buhay. Ano? May mga iba sa atin na dumaan sa tinamaan ng COVID-19 na napakahirap. Kung ating pakikinggan ang kanilang testimony, ay talagang dumaan sila sa parang Great Tribulation. Meron yung ang feeling niya ay sinasakal daw siya. Meron yung ang feeling niya ay merong sagabal sa kanyang lalamunan. At akala nila ay hindi na sila mabubuhay.
Hindi man sila dumaan sa tinatawag na Great Tribulation na sinasabi sa Bible, pero sa kanilang personal na buhay ay parang dumaan na rin sila doon sa binabanggit sa New Testament, sa Revelations na Great Tribulation. At meron pong isang kasaysayan noong panahon ng 4th century AD. Ibig sabihin, pag 4th century AD, 400 taon pagkalipas na ang Panginoong Yesus ay umakyat sa langit. At merong 318 na delegado tayo. 318 na delegado ang mga Kristiyano noong 4th century AD. At ang mga delegadong ito, karamihan sa kanila ay may mga putol ang paa, may iika-ika, iisa lang ang mata, at putol ang isang kamay dahil sa kanilang pinagdaanan na persecution sa mga Romano. At 12 lang doon sa mga 318 na delegado ang hindi nagkaroon ng kapansanan. Pero sabi dito sa mga nabasa natin, mas mapalad daw yung higit doon sa 12 na walang kapansanan. Higit sa kanila ay malaki ang kanilang gantimpalang matatanggap. Mamaya ay ating mapag-aaralan kung ano-ano yung mga gantimpala na kanilang matatanggap. Dito po tayo sa pangalawang puntos. Pangalawang puntos na nabanggit dun sa ating text na binasa. Blessed are those who are thirsty. Ay meron pa palang mauuhaw pagdating ng Revelations. Blessed are those who are thirsty, sabi dito. Revelations chapter 21 verse 6, He said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water without cost from the spring of water of life. Spring water, I will give water without cost from the spring of water of life. Water without cost. Kasi po pagka tayo ay kukuha ng tubig, yung literal na tubig, ay mahirap, marami pa tayong pagdadaanan. Bago mo makuha yung literal na tubig, mag-iigib ka. Lalakad ka ng mapakalayo. Papasanin mo yung tapayan na napakabigat. Pero sabi dito, water without cost. Ibig sabihin, ibibigay na lang sa iyo na hindi mo paghihirapan. Ganon ang promise dito sa Revelation chapter 21 verse 6. Meron po tayong supporting verse sa John chapter 4 verse 13 ng NIV. Jesus answered, Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Ibig sabihin, yung tubig na inaalok ng Panginoong Yesus ay hindi yung literal na tubig, welling up to eternal life. Yung ito po kasi yung pag-uusap ng Panginoong Yesus dun sa woman at the well na tinatawag natin. Yung babae na Samaritana na nagkasabayan ng Panginoong Yesus doon sa balon na hinukay ni Jacob, sa Samaria.
Itong babaeng ito ay Samaritan. Sa kanilang pag-uusap ay pinag-usapan nila ang tubig sapagkat sila ay nasa tabi ng balon. At mayroon pa pong isa, ito. John chapter 4 verse 28. Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way towards them. Ang ating babalikan dito ay leaving her water jar. Iniwan niya ang kanyang sisidlan, tiniis niya ang literal na pagkauhaw upang maibalita niya ang kanyang narinig na espiritual na tubig na hindi napaparam, hindi napupukaw. Sapagkat siya ay nakainom na ng tubig na espiritual, hindi na niya kailangan, hindi na niya alintana na wala siyang dalang tubig pag uwi. Literal na siya na magkakaroon ng uhaw sapagkat iniwan na niya ang kanyang tapayan. Sapat na ang kanyang natanggap na espiritual na tubig sapagkat narinig niya ang magandang balita na ang Panginoong Yesus pala ang siyang nagbibigay ng espiritual na tubig na kapag ka iyon ay napasa kanya ay hindi na siya muling babalik sa balon at mag-igib ng mag-igib. Tayo kaya, bawat isa sa atin, nakatanggap na ba tayo ng tubig na hindi napapawi? Magagawa kaya natin ang ginawa ng babae sa balon? Iniwan niya ang kanyang tapayan upang magbalita ng magandang balita na narinig kay Kristo? Na ipamahagi na ba natin ang magandang balita galing kay Kristo sa ating mga kasambahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kabarangay? Bawat isa sa atin ay nauuhaw sa literal na tubig. Pero naibalita na ba natin ang magandang balita na mayroong available sa Panginoong Jesucristo na tubig na hindi nawawala? Tanungin natin ang ating mga sarili. We should thirst genuinely for the Word of God because without it, you will have no sense of urgency. Yung babaeng iyon, nagkaroon ng sense of urgency. Noong siya ay umiinom pa lang ng tubig na galing sa balon, walang urgency. Subalit nung naramdaman na niya, na-experience na niya, galing sa Panginoong Yesus, yung tubig na hindi nauubos, nagkaroon siya ng sense of urgency. Dapat ganun din tayo. Magkaroon din tayo ng sense of urgency na ang magandang balita ay napapanahon na, now na. Hindi na tayo maghihintay na matapos ang pandemic bago tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya na po natin yang gawin online. Gaya ng ginagawa natin ngayon, online. Karoon tayo ng sense of urgency na ipamatita sa ating mga kaibigan. Pangatlo na puntos na ating mababatid o mapag-aaralan sa ating binasang text. Blessed are those who receive reward from the Lord. May mga reward. Revelations chapter 22 verse 12. Look, I am coming soon. My reward is with me,
and I will give to each person according to what they have done. Oh. Yung reward, according to what you have done. Huh? Kontento ka ba, kapatid, na ikaw ay pasang-awa lang? Na wala kang matatanggap na reward? Dahil wala kang ginawa? Siguro naman, hindi. Hindi po ba? Siguro naman, gusto rin naman natin makatanggap man lang ng medalya. No, kahit wala man lang crown, kahit wala kang crown, kahit man lang medal. Kahit na yung bronze medal. O kaya yung gagaya nung sa panahon ng mga Romano, ano? Yung olive leaf, ano? Na ikinikorona sa mga athlete na nanalo sa Olympics, ano? Olive ba yun? Kung yun, no? Dahon lang, no? Meron pong 28 times na minention sa Bagong Tipan ang mga good deeds na may reward. Pero hindi po yun ang ating tatalakayin sa umagang ito sapagkat napakarami nun. Ang ating tatalakayin ay mga crown, ano? Yung mga crown na ating matatanggap o matatanggap ng mga tao na deserving, ano? Mga santo. Ito, una, crown of righteousness. Ito ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ano? Paano natin makakamtan ang crown of righteousness? Ang sabi ni Apostol Pablo, ito, kailangan mong lumaban ng magandang laban. Ano? Fought the good fight. Ano pa? Finish the race. Ano? Kailangan tapusin mo ang laban. No? Huwag kang susuko. Tapos pangatlo, kept the faith. No? Kailangan manatili sa iyo ang pananampalataya para makamtam ang crown of righteousness. Ano? Huwag tayong susuko kasi may mga kapatid na talagang sumusuko. Lalo pag nagkakasakit, ano? Kung sino-sino na lang ang tinatawag. Hindi na Panginoong Diyos ang kanilang tinatawag. Meron na silang ibang tinatawag na iba. Ang katwiran wala namang mawawala daw. Kaya, wala bang mawawala? Sabi ng Diyos, meron. Sapagkat kapag hindi sa Diyos, ikaw ay meron ka pang ibang kinilala na manggagamot maliban sa Diyos, ikaw ay nagkasala at may mga angkop ng kaparusahan. Sisingilin ka. Sisingilin ang iyong kaluluwa sa impyerno. No? Pangalawang crown, mayroong 4 ito na binanggit sa Bagong Tipan. Pangalawang crown of life. No? Ito ay matatagpuan sa James chapter 1 verse 12. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ano? Crown of life. Paano daw makakamit ang crown of life? Sabi ni Apostol James. Ito yung James, the brother of Jesus, ito. No? Persevere under trial. Having stood the test. Ayun. Persevere under trial. Kailangan ikaw ay manalo sa trial. Para ka magkaroon ng corona, crown of life, having stood the test. Meron kang pagdadaanan bago mo makamtan ang crown of life.
At ito ay ang promise ng Diyos. Oh. Pangatlo na crown na ating matatanggap ayon sa bagong tipan. Ito, crown of glory. Ito ay matatagpuan sa unang Pedro chapter 5 verse 2. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Ito po sa mga may katungkulan. Itong crown of glory na ito, para ito sa mga may katungkulan. Kailangan alagaan mong mabuti ang kapakanan ng iyong mga nasasakupan. Kung ikaw man ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga tupa, kailangan mong silang alagaang mabuti. Hindi mo sila not because you must, but because you are willing. Hindi dahil sa kailangan mong gawin, kundi dahil ikaw ay willing na gawin. Huwag kang, do not pursue dishonest gain. Huwag mong lalamangan ang mga tupa mo. But kailangan mo maging eager to serve. Ikaw ang magsuserve, hindi ikaw ang isuserve. Ayun ang crown of glory. Kasi kung ikaw ang isuserve ng iyong tupa, ay wala ka ng crown of glory. Sa verse 3, not lording it over those entrusted to you. Hindi mo sila mamataasan. Kailangan ikaw ang humble, hindi ikaw yung mataas. Para sa mga na-entrust ng Diyos sa iyo, kailangan kang maging example ng iyong tupa. Iyon ang katangian ng crown of glory. At ang panghuli, victor's crown. Ito ay matatagpuan sa Revelation chapter 2 verse 10. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be fruitful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Ito ay pagdaan, suffer persecution for 10 days. 10 araw na tuloy-tuloy. Be faithful even to the point of death. Yan, napakabigat nitong victor's crown. Sapagkat ito ay dadaan sa point of death na persecution. Bilang conclusion, tayo ay maghanda sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi dahil sa meron tayong matatanggap na mga reward, kundi dahil kailangan nating gawin at tayo ay willing na gawin. Tanungin mo ang iyong sarili, ikaw ba ay willing sa paghahanda mo? Ikaw ba ay willing kagaya ng babae sa balon? Iniwan niya ang kanyang tapayan, nasisidlan niya ng tubig. Tiniis niya ang pagkauhaw. Pagbalik niya ng bahay, wala siyang dalang tubig. Ibig sabihin, mauuhaw na siya. Subalit hindi ang matindi
Tiniis niya ang physical na pagkauhaw sapagkat natanggap na niya ang mas mahalaga. At ang mas mahalaga ay yung spiritual na tubig na kanyang natanggap mula sa Panginoong Hesus. At iyon ay mas mahalaga kaysa doon sa physical na tubig na kanyang natanggap o makakamtan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po ay binibigyan mo ng mga babala na ikaw ay malapit nang dumating sa pamamagitan ng mga tanda na iyong ipinakita sa amin. Mga giyera, mga taggutom, mga flood, mga wildfires, Lord, at marami pang iba. Tanda, Panginoon, na ikaw ay malapit nang dumating at kami ay dapat maghanda. Dapat kami ay makita mo sa iyong pagdating na kami ay gumagawa ng iyong mga gawain, O Lord. Ihanda mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging mapagmatyag. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magbahagi ng aming natutunan sa iyo. Ang tubig na hindi nauubos, Lord. Ang iyong mga spiritual blessing, O Diyos. At patatagin mo ang bawat isa sa amin na nakikinig, O Diyos. Na isa puso at sa buhay namin ang aming mga natutunan, O Diyos. Ipamahagi namin ang aming mga natutunan sa aming mga kasambahay, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kabarangay, sa aming mga kaibigan na nasa malayong lugar, amin silang bahaginan ng iyong mga salita. Kaya Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa makapangyarihan at matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you